Ayan, magandang araw sa inyong lahat, no? Kamusta kayo araw ngayon ng Biyernes? Okay? Tapos, March 21, 2025. Okay? Sa bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Ako po, si Munting Tinig, dito po sa YouTube channel. Nako, kamusta? Grabe, kakatapos lamang po ng pangatlong hearing ng TRICOM pagdating po sa mga fake news vlogger. Alam nyo, hindi ko maintindihan, naghalo yung damdamin ko ngayong araw sapagkat ang mga Duterte vlogger pala, kapag nasukol, kaya na nilang sabihin na hindi sila maka-Duterte. Gaya ng ginawa kanina ng isang vlogger, no? Mga kamunting tinig, ang nangyari kanina sa TRICOM ay magiging silbing aral sa mga nagpapakalat ng fake news sa social media. Mga vlogger na kung saan ay nagpapakilalang alam nila yung lahat, no? Kaya nga sila kumakalaban sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsuporta nila sa mga Duterte at paggawa nila ng mga fake news. Ayan, puro sila ngayon mga sorry. Puro sila mag-iyak-iyak para hindi lang ma-content. Tapos, may sisilbihan pa ng mga warrant dahil sa pagpapakalat po ng mga kasinungalingan. Na kayo ngayon, mga Duterte Dehad supporters, ma-attempt nyo pa na suportahan ang mga vloggers na mga walang kredibilidad pagdating po sa paggamit ng freedom of expression. They cannot invoke freedom of expression or speech kung ang kanilang gustong i-impluwensya sa utak at kaisipan ng mga tao ay ang magalit, manibugho, mainis, magselos sa kasalukuyang administration. Hindi naman po maganda yon. Ang basa ko dito ay ganun pala kaduwag, ganito pala kalamya, ganito pala bigla-bigla i-deny nila na hindi sila maka-Duterte samantalang yung mga post nila sa kanilang mga kanya-kanya mga social media site, like for example Facebook, ay puro mga kasinungalingan. Mantakin mo, hinihingian sila ng mga katunayan sa mga pinagsasabi nila, wala silang ibang maibigay. Lahat sila. Tapos meron pang kumikiling sa China. Na nagwa-water cannon daw po yung ating mga Coast Guard. Kundi ba naman mga kagaguhan para lamang po sa kakarampot na mga ibinibigay sa kanilang mga pribilehiyo, kaya nilang traidorin ang ating bayan at kaya nilang pamasamain ang imahe ng Pilipinas para masatisfy lang nila yung mga sumusuporta sa kanila. So mga kamunting tinig, ang nagawang hearing kanina ng TRICOM is just simply a warning sa lahat ng mga social media influencers, including myself, na hindi po dapat kami magpapakalat ng kasinungalingan laban sa gobyerno kasi magkikreate po ng tension yan. Magkikreate po ng kaguluhan at saka pagdududa sa gobyerno na maging mitya para magrevolusyon ang mga Pilipino na alam naman nila na hindi talaga sila mananalo sa gobyerno dahil nakikita po ng majority of the Filipino people that we are now under the leadership of an excellent President of the Philippine Republic. Yung paggamit natin ng kapangyarihan natin ng ating karapatan bilang sa paggamit ng freedom of expression, dapat nasa tama. Huwag tayong magiging above the law. Hindi pwedeng i-invoke mo lang yung rights mo sa constitutions without considering kung ano yung nagiging dahilan kung bakit ka iniimbestigahan sa paggamit mo ng fake news. Alam mo, tingnan mo, kayo mismo ang nag-amin. Admission of guilt. Tapos ipangangalandakan pa ninyo ngayon na sila po ay mga hero, sila po ay kailangan ipagdasal. Tapos yung iba dyan, sabi ng mga iba na mga alingangan ng mga DDS, walang na-content sa mga vlogger na pinatawag dahil naunahan. Alam nyo, hindi naman kayo iko-contempt kung sagutin lang naman ninyo ng tama kung ano po yung mga itinatanong sa inyo, yun lang ang kailangan yung bigyan ng
kasagutan. Eh yung iba nagyabang pa. As if kulang na lang sabihin, eksperto sila sa ganito. Eksperto ka sa ganito pagkatapos iimbestigahan ka sa pamamagitan ng pagduda ng ginagawa ninyo na paninira. Talagang paninira talaga to. Sabihin pa ninyo, kalayaan ninyo sa pamamahayag. Kaya nadadamay kami eh. Kami na mga gumagawa ng mga matitinong mga content. Nadadamay kami sa mga ganyang klase. Tapos, sabihin ninyo, dapat ipapatawag daw yung vloggers sa kabilang side. Kayo lang naman ang nagasabi na may kabilang side. Oo, sabihin namin, pro-government kami. Pero, gumagamit kami ng aming utak, ng kaisipan, ng aming puso, ng aming dunong, para hindi kami mapahiya sa aming mga taga-subaybay. Kung ano ang magagandang nangyayari sa gobyerno, yan ang i-report namin. O, at may mga basis kami niyan. Hindi kami pwedeng na, okay, sige, ganito, basta may scope. Hindi pwede, hindi po gawain ng pro-government social media influencer yan. Kaya kayo, wag na kayo magpaawa na mga Duterte Dehad supporters kayo, lalong-lalo na kapag hindi nyo baguhin yung sistema ninyo sa pagbablog, na-over die hard kayo, sabihin ninyo, hindi kayo maka-Duterte, hindi kayo maka-Marcos, nasa good governance kayo. Di ba maganda naman ang gobyerno natin? Maayos naman ang takbo ng ating bansa? Kayo lang naman ang nagpapagulo. Kayo na mga Duterte diehard supporters, vlogger, or influencer, kayo ang nagiging dahilan kung bakit ito mga Duterte na ito nagiging mabangis. Mabuti nga nahuli si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kung wala, magpapalakpak kayo bawat mura ni Digong sa gobyerno. Sundan po ng pagmura ng kanyang anak. O tingnan mo, nagbago na nga yung tono ng kanilang mga pananalita. Kumbaga, pwede palang tanggapin kung ano yung dapat tanggapin pagkatapos kailangan pang idaan sa mga threat na patayin ang presidente, ang first lady at saka ang speaker. Ini-imagine na ginugurgura ng ulo ang presidente. So hindi po magandang halimbawa. At ito ngayon, hindi naman kayo ipapakulong ng House of Representatives, ng committee o ng tri-committee dyan, chaired by Pimentel and the rest of chairman dyan. Kung wala kayong mga, if you are not an evasive, but if you are evasive and you don't know how to answer questions directly, point to point, malamang i-apply nila yung kanilang rule doon sa Section 11. Na pwede kang i-cite into contempt when there is what we call inconsistency and as if you are evading the questions, you are not willing to answer, wherein that questions is not naman self-incriminatory. Kaya that's why you don't have any reason to invoke your constitutional rights, the right to remain silent or right to self-incrimination. Hindi nyo naman pwede yung i-invoke yan. Dahil yes or no lang naman ang tinatanong sa inyo. Kaya kayo mga Duterte diehard supporters, kausapin ko kayo. Matapos ninyong mapanood itong mga vlogger ninyo na mga hinahangaan ninyo, sabi ko nga, pwede namang mag-criticize sa gobyerno. Pero dapat factual. Katulad niyan, sabi po ng isang vlogger, hoax daw po ang mga biktima ng extrajudicial killing. Do you think yung mga biktima na yan, gustuhin nila na mamatay yung kanilang pasyente, yung kanilang pamilya? Kahit buhay, sabihin lang nila na patay para lang na magpamuka sa tao na biktima sila? Hindi. Nagkataon na si Congressman Benny Abante is chairperson ng Commission on Human Rights sa Kongreso. So therefore, alam niya lahat ng mga ebidensya na may kinalaman sa war on drugs ni Rodrigo Duterte, extrajudicial killing, wherein the Human Rights investigate, mayroon silang kopya. Kaya wag nyo namang mamasamain yung mga pamilya na kayo kasi, journalist man kayo na naturingan. Hindi nyo pa na-verify yung information, binalita na ninyo dahil nagsulat-sulat kayo dyan. Kasi ang mundo ng vlogging, dalawa Vlogger ka, yung nagsusulat ka, letter B na vlogger. Vlogger, pag gumagawa ka ng content, katulad nito. Vlogger ang tawag sa amin kasi gumagawa kami ng content namin sa pamamagitan po ng live stream at saka mga recorded video. Tapos i-upload namin sa kanya-kanya naming mga social media site. So, imbis na sagutin ninyo yung mga tanong, matapang pa kayo sa mga member ng House na nagtatanong as if you are trying to over-empower them. You cannot outsmart the House of Representative Congressmen natin sa 19th Congress.
before calling your attentions, they know already what to do. They know already what particular questions you're gonna answer. And it's not difficult to answer that, right? As long as you're confident enough that you did nothing wrong against the government by simply what? Spreading the propaganda, spreading your, what you call this, sentiments, then tatago kayo sa saya ng expression. Mali naman yun. O katulad niyan sa inyo. O, pwede naman pala na magbait-baitan si Trixie Cross Angeles. Pero kapag sa live streaming nila, grabe. O, si Crisette, ang tatapang, ang sarcastic magtanong, ang magsagot. O, si MJ. O, sino pa yung Pineda na yun? Diba? So, yan ang palagi kong sinasabi na tayo na mga social media influencers, nasa pro-government man tayo o nasa anti-government man tayo nakatuon, dapat responsible po, lalong-lalo na pagtatalakay sa mga issue na may kinalaman sa national security. Mantakin mo o ipapakalat po ninyo yung nag-resign, nagkaroon ng massive resignation due to former President Rodrigo Roa Duterte's arrest. Kung halimbawa naniwala sa inyo ang lahat-lahat, di nagkaroon ng kaguluhan. Kayo ang dahilan. Ito pa, si Mark Lopez naman sabihin na nag-water cannon naman tayo Kailan ba tayo nag-water cannon sa China? Kaya pala itong si Trixie Cross Angeles, itong si Paglinawan na kasama niya, ito palang si Mark Lopez, nag-seminar pala ito sila sa China. Para siguro kung anong mga seminar dyan, and that is state-sponsored. Kaya malalaman natin sa mga write-ups nila, kumikiling talaga sila sa narrative ng China. Wala nga silang comment doon sa pag-claim ng China sa Palawan na klarong-klaro talaga yun. No, na even though the Chinese government may don't have any idea about it, kasi nga, they verify that is what they call fake news. Hindi pa sa basta yun, i-claim mo yung Palawan na sa kanila daw po yan. Then kayo na mga Duterte Dayad supporter vlogger, you don't even comment against such kind of narratives. Para malaman namin kung saan ba talaga kayo, maka-Pilipino ba talaga kayo, o talagang nagbabalat kayo dahil may mga nakukuha kayo mga benepisyo. Katulad yan, libre hotel nyo, libre travel nyo, libre ticket nyo, may allowance pa nga siguro kayo dyan. Para lang po magkaroon ng katuparan ang pag-seminar dyan, sponsored by Chinese government. Tapos yung iba naman ng mga DDS vlogger, isipin nyo that you have 1,000 followers, subscribers. Di ko masasabi kung yan ba ay totoo o yan ba ay mga artificial intelligence made, one Duterte supporters possessed 10 accounts. So ito mga kamunting tinig, yung hearing kanina, talagang napatunayan talaga na peke talaga ang mga binabalita ng mga Duterte vlogger. Kayo lang naman ang iniimbestigahan ng kasinungalingan. Alam nyo kung bakit. Alam nyo nga na hindi totoo yung pinagsasabi ninyo dahil lang sa galit kayo, naka-emotional kayo sa pagkahuli kay Rodrigo Duterte, tapos sabihin ninyo, maraming mga pulis, there is what they call massive resignation. Diyan pa lang sa massive resignation, delikado na yan. Pwede kayong makapanghikayat dyan ng mga pulis natin, lalong-lalo na yung mga bagong sa serbisyo na hindi pa naiintindihan kung ano po yung talagang sistema. Pero ika nga, matalino ang ating mga kapulisan. Do not underestimate the level of intelligence and wisdom of our men in uniform. Kayo lang naman ang nagmamaliit na kaya silang maimpluwensyahan. Namo sinusumbatan na nga ng mga Duterte na sila po nagpataas ng sahod. So by the way, mga kamunting tinig, ang nangyaring hearing kanina sa TRICOM, na kung saan ay maraming salamat dahil umabot po tayo ng 190 plus ata thousand, more than 190,000 siguro na nanood ng ating live streaming. Maraming salamat. At ang subscriber natin ngayon ay road to 121,000. Baka at the end of the month, magiging 130,000. Okay, God's will.
So ito mga kamunting tinig, ang nangyari sa hearing kanina is just simply a manifest that you cannot create news if there is no such what we call this credible, mga reliable. Oh, di ba? Kayo talaga mga Duterte supporter vlogger kayo eh. Ang tatapang pa ninyo unang-una magsagot. Grabe. Wala pang pagpapakumbaba. Talagang pinupuri nyo yung mga sarili ninyo. Above the ano kayo kasi akala nyo English nyo pa yung TRICOM. O, yun pala ay mga lawlaw din pala kayo. Tigilan na ninyo yan. Diba? Be an activist for good. Be an opposition with a cause. Not an opposition simply because you hate a lot this administration, thinking that this administration is the one sold Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, which is, you know that that is not true. Right? Kung ano man ang kinakaharap ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, that is a product of own policy. That is a dose of his own medicine. That's why no one can blame this administration. Dapat you should be appreciative because despite of the Rodrigo Duterte situation at this point of time, he is no longer a public servant, the government still give an assistance through our Netherlands Embassy prior to, after na nahuli si Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga mga Duterte vlogger, tayo na mga vloggers, dapat responsibilidad tayo, may responsibilidad tayo sa bawat ano ang ginagawa natin sa social media. Lalo na, we are dealing with politics. Delikado kapag nag-vlog ka, then you influence Filipino people to revolt against the government, then only to find out they did nothing wrong. Except wrong, right? So dapat you should be responsible. I am not supposed to be the one na magsabi sa inyo kay unang-una, mataas ang inyong mga pinag-aralan. Kaya ako umiiwas ako sa mga chismis o kapag once na hindi ko gusto talakayin yan, hindi ko talaga tinatalakay. And we are not accusing Rodrigo Duterte with regards to the extrajudicial killing. Why? Because that is a public record. That is what they call a public knowledge. Oh, walang fake news doon sa pagsabing this is the estimate victim of war on drugs of Rodrigo Roa Duterte. There's no such fake news doon. Wala pong kasinungalingan dyan. Pag once hindi kayo gustong sabihan ng tanga, huwag niyong sabihan ang Kongreso at ang mga miyembro ng Quadcom or Tricom na tanga. O ngayon, binalik sa inyo, paiyak-iyak kayo. Alam mo, ang style ng mga DDS vlogger, appeal to emotion. Naakala ninyo natutuwa yung mga Pilipino sa mga pinaggagawa ninyo. No, they are not happy. I am very sorry. We are not happy of what you are doing. Why? Because you malign the Filipino people. You make Filipino people believe that this administration works, where in fact, that is not true. We have the excellent president. Okay? Not perfect, but excellent president. Okay? Who always think for the betterment of the Filipino people and the greatness of this nation. Because this country already experienced greatness and grandeur during the time of former President Edralin Marcos. Now, that's what PBBM wanted to do, to really apply the blueprint of Ferdinand Edralin Marcos in a different style of leadership. There is what they call continuity. Okay? So, kaya kayo mga Duterte supporter, lalong-lalo na, sa mga taga-suporta nito, mga vlogger na ito, na mga suplak naman sa Kongreso, umayos kayo. Tigilan na ninyo yung pakaka-fake news ninyo. Hindi po maganda. Madadamay po ang mga matitino na mga social media influencers. Alam ko may mga matitino din ng mga DDS vlogger. Pero may sobrang garapal talaga na akala mo anong ginawa sa kanila ng gobyerno. You cannot monopolize the love of country. Okay? Tandaan po ninyo yan. So, itong nangyari na ito, there is what they call admission of guilt. Inamin na to mga vlogger na to, na talagang mga fake ang kanilang pinagagawa. Walang mga basihan. So, panuorin nyo pa. Okay. So, hanggang dyan lamang po. Maraming salamat sa muli.
Kung ikaw ay bago po sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. By the way, ang word for the day daw, raw, ano pa, I apologize, o tanga, na yan ang words for the day. Okay, bye-bye. Have a nice day and God bless. Adios.